Hi everyone! Welcome back to my Province Life mini vlog. Sobrang tagal na nga since my last upload ng gantong mga contents. Naalala ko, way back 2020 or 2021 siguro, pandemic era, nung unang nag-upload ako ng mga contents na ganto. At first time din in my life na nabash ako sa content ko. Check yun na lang sa TikTok account ko kung gusto nyong makita. Pero sobrang saya ko na noon at proud at the same time na nag-viral siya at halos mahigit 100,000 views at likes. At bilang beginner, sobrang saya ko na noon kasi hindi ko pa na-experience na mag-viral yung content ko about sa gantong lifestyle sa province namin. Basta pag hindi ako masyadong busy sa trabaho, sinisingit ko talaga yung pag-vlog ko. Dito ako masaya tsaka gusto ko may binabalik-balikan akong memories. Kasi hindi natin alam, baka magyera na, 'di ba? At least may nakasave akong vlog dito sa internet. Nagsimula na nga pala ako maghanap dyan ng mga sihi or shells para naman makarami at nang may uulamin. Dati nga, nung bata pa lang kami, isa ito sa mga source of income namin magkapatid aside from pangangalakal ng bote, plastics o kaya bakal. Advantage na rin siguro kapag malapit sa dagat nakatira ay yung marunong ka maghanap ng ganto kada low tide o kaya marunong din mangisda at higit sa lahat, marunong kang lumangoy. Binebenta nga namin to noon siguro mga 25-30 pesos para may pambaon sa school. Before, malaki na yung value ng 30 pesos, marami ka nang mabibili. Sa ngayon, nasa 100 pataas na yung price range ng mga seashells, nakadepende pa sa klase ng shells na ibebenta mo. Kaya kung hindi ka marunong manguha, bibili ka na lang talaga. Pero para makatipid at marunong naman, maglalaan ka talaga ng oras para manguha. Hindi pala siya madali kasi nakayuko ka lang palagi at dapat kabisado mo yung shape ng bawat shells na dadamputin mo. Masakit sa batok tsaka balakang kasi halos oras din ang bibilangin bago ka makarami. Kaya advantage ng mga mangunguha ng shells kung magaling ka kumilatis ng hugis at familiar ka sa mga edible shells. May shells din kasi na hindi kinakain at nakakalason. Eto nga palang kinukuha ko ay mga sikad, sigay, kuyapot, bayuko, hugab, tsaka yung iba pa na hindi ko alam ang tawag sa dialect namin pero alam kong kinakain naman siya. Mas marami nga yung nakikita kong sikad sa ngayon kaya kung mapapansin nyo, paulit-ulit yung mga pinupulot ko. Minsan kasi marami talaga sila or nagakuyap sa dialect namin at ito yung masarap na iluto sa gata. May bahag-bahag din pala akong nadaanan. Ito yung isa sa mga kinaiinisan ko kapag nangunguha ako ng shells. Makati siya sa balat kapag kumapit sa'yo. Paborito ko nga din itong hilakunin kasi madali siyang makita tsaka masarap din ipagsahog sa utan. Naglalaway nga lang siya kaya kailangan mong linisin ng mabuti. Tuwang-tuwa nga ako kasi marami akong nakikita at feeling ko expert na ako kasi hindi pa ako nakakalayo sa amin, marami na akong nakikita at nadadampot. Bihira nga lamang ako makatsamba sa mga ganto kaya sobrang saya ko na kapag sunod-sunod yung dampot ko at magkakatabi lang naman sila. Nakita ko nga yung pinsan ko at mga tropa niya na nagsasaog ng bangkang di motor kasi mamimingwit daw sila. Mabigat nga yung bangka kasi 3 lang sila at malapit na ngang lumubog ang araw. Medyo nagmamadali na rin ako kasi hindi pa ako nasasatisfied sa nakuha ko at magdidilim na. Mahirap na ngang makita yung mga sihi kapag gabi na. Hapon na rin kasi bago nag-low tide at masakit rin sa balat yung sikat ng araw kung agahan mo naman manguha. Sayang yung skincare mo. Nadidinig ko nga ang usapan nila na marami daw ngayon ang mga shells kaso nga lang paggabi na at hindi na nga masyadong makita. Pero tuloy pa rin ang pangunguha hanggat nakikita pa naman kasi sayang pa yung madadampot mo. Hindi pa rin nga sila nakakaalis anong oras na at natatawa na lang ako kasi mataas pa yung araw nang sinimulan nila magsaog. Ngayon lubog na yung araw, hindi pa rin sila nakakaalis. Sobrang saya ko nga dyan nung nakita ko yung manok-manok kasi bihira na lang siya makita sa panahon ngayon. Ewan ko ba ba't yun ang tawag sa kanya, hindi naman siya mukhang manok. Pinagbubungkal ko nga yung buhangin, baka meron pa kasi kadalasan may partner talaga yung ganito mga shells. Pero suddenly wala na talaga, baka single pa siya. Finally, update lang sa mga fishermen natin na kanina pa nagbubuhat ng bangka nila. Nakaalis na rin po sila at nagsisimula na magsagwan. Halos 30 minutes din siguro bago sila nakaalis dyan. Nakakita din pala ako ng sea cucumber or balat sa dialect namin. Alam ko mahal ang bintahan nito pero yung mga malalaki lang ang kinukuha nila. Isa din ito sa bihira na lang makita sa Honasan. Yung mga gantong sobra-sobra at itong isa nakapamilya ng mga clams. Paki-comment na lang po sa nakakaalam para malaman ko din kung anong tawag sa kanya. Hindi ko kasi alam kung anong tawag dyan eh.
Basta masipag ka lang nga manguha ng mga shells kada low tide, makakatipid ka talaga sa uulamin. Naging takbuhan nga ang dagat lalo na nung pandemic kasi bawal lumabas ang mga tao para maghanap buhay. At isa nga ito na naging source of food ng mga taga dito sa amin na halos araw-araw nga ay hindi mawala ng mga taong naninihi o kaya naman kung gabi ay nag-spear fishing kasi wala talagang ibang mapagkukunan ang mga tao ng panahong yon kundi ito lang. Sa ngayon, kung may time na lang ang mga tao o kaya wala talagang pang-ulam, doon na lang sila tumatambay dito. Tulad ngayon, trip ko manguha ng shells kasi nag-crave ako ng ginataang sihi, kaya tumambay din ako dito. Eto na pala lahat guys ng nakuha ko. Konti lang siya kasi anong oras nung nagsimula ako at mabilis din lumubog ang araw, kaya yan lang lahat sila. Pwede na nga itong ipangsahog sa mga gulay, sakto at meron nga kaming hilaw na langka, tamang-tama na ipanghalo. Paki-comment naman kung taga saan kayo para malaman natin kung hanggang saan nakaabot itong videong ito. At para updated kayo sa mga upcoming videos natin about province life, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel, Mabi the Explorer. Yun lang guys at thank you for watching!